Okay, so back up, follow up problem dun sa past problem natin ng Otto cycle. Okay, so ito, first is calculate the network output per unit mass in kilojoule per kilogram. Okay, so for letter A, work net per unit mass is equal to QA per unit mass less QR per unit mass. Ito, meron naman na tayo nito which is 800. Ang kailangan na lang natin kunin ay si QR. QR per unit mass, this is equal to CB T4 less T1. Kasi doon sa may state 1 natin, state 4 to process 4 to 1 tayo nagkakaroon ng heat reduction. Okay? CB ang gagamitin natin kasi constant volume yung process doon. So substitute lang natin, 71, 77. Then we have T4 kanina na balikan lang natin yung T4. Saan na yung T4 natin? 761.06. 761.06 minus ang T1 natin is 294, no? So 294. So yung QR per unit mass natin is 335.21 kilojoule per kilogram. Then work net per unit mass is 800 less 335.21. Ayan. 464.79 kilojoules per kilogram. So, yan yung work net natin. Ayan. Next. Question is, mean effective pressure. Ang mean effective pressure natin, i-draw na lang natin yung PV diagram para mas maintindihan niyo yung mean effective pressure, no? Ayan, so 1, 2, 3, 4. Take note na sa PV diagram natin, ang work net natin ay nire-represent ng area na ito. Okay, so gawa ulit ako dito ng another na PV diagram. Ngayon, yung area na ito, ililipat ko dito sa PV diagram dito sa baba. Gagawin natin siyang rectangle. So, parehas yung haba, Ayan. Okay, parehas yung area, parehas yung haba. Ganun din, ito ay B1, ito ay itong part na to ay B2 pa rin o kaya naman ay B4 tsaka B3. So, parehas lang yan na. Ngayon, yung tuktok nito, pressure. Yung tuktok nito is, yan yung tinatawag na mean effective pressure. Or parang yan yung average pressure doon sa loob ng cylinder. Alam naman natin na nagbabago-bago yung pressure doon sa may internal, sa may combustion chamber. Pero kung kukunin natin yung average, yan yung mean effective pressure. So, kung titingnan natin, yung area nito is the work net, no? So, yung area nito is the work net. Paano ba kukunin yung area ng rectangle, di ba? Base times height. Ang base natin ay ito, yung base. Or yan yung B1 less B2. Ang height naman natin ay ito yung height. Or yan yung mean effective pressure. Okay, so area is equal to base times height. In which yung area natin, yan yung work net. No, ano bang work net natin? 464.79 kilojoule is kilonewton meter, no? Per kilogram is equal to base. Ano ba yung base natin? Yung haba, no? O yan yung B1 less B2. So, ano ba yung B1 ulit natin? 0.84378 ata to. No? Balikan na lang natin. B1. Tama, 0.84378 yung ating B1. Less
Yung V2 natin kanina, i-divide na lang natin ito ng 8.8 para hindi na natin babalikan yon. This is 0.0 minus 9588. So meter cube per kilogram. And then yung height natin, yan na yung mean effective pressure. Okay? So mangyayari, cancel yung kilogram natin dito. Ito, yung meter dito mawawala. Ito mapapalitan ng magiging 2 ito. So kilonewton per meter square is kilopascal, no? So yung masasolve natin dito na pressure is 621.46 kilopascal. Okay? Yan. Next. For letter C, the thermal efficiency. Madali lang naman na yung thermal efficiency. Thermal efficiency is equal to work net over QA. O pwede rin naman yung 1 less QR over QA. Parehas lang naman yung makukuha natin doon. So 464.79. And then yung QA natin kanina is 800. Then the thermal efficiency magiging 58.10%. Ayan. Letter C and letter D. Total power output of the engine in kilowatts given that the engine is operating at a constant speed of 6,500 rpm. Then the bore-in stroke of the cylinder is 50 by 57.9 mm. Okay, paano ba isosolve yung power output, no? Okay, so power is equal to the mean effective pressure multiplied by the volume displaced, no? Flow ito yan. Okay. And then given naman yung natin dito, mean effective pressure, ang volume displaced pala natin that is equal to pi over 4 d square ln ck, no? Yung n natin dito ay yung RPM. I-divide lang natin ito ng 60 kapag per minute. Yung C dito is the number of cylinders. So single cylinder naman yon. And then yung K natin dito, depende, no? Okay? That is equal to 1 kapag 2 stroke. And then ito naman ay 1/2 kapag 4 stroke, no? Yan. Okay. So yung given pala kanina doon na, balikan ulit natin yung problem. Saan na yung problem na yun dito? Yan, yung 113, ito, 113.7 cc, yan yung volume ng cylinder mismo. Okay, so ito na yon. Yung volume ng cylinder is, kasi pi over 4 d square L yon, ito yon. Ano ba ang formula para dun sa volume ng cylinder? Di ba area times yung length? Okay? Ito yung bore. Tama, yung bore, yung diameter is 50 mm. Ito naman yung length which is 57.9 mm. Okay, kapag sinabstitute natin yan dito, 113.7 yung 113.7 cc, no? Yung makukuha natin dito, no? Para makuha yung 113.7, dapat ito ay naka 5 cm para maging cc. 5 cm ito naman ay 5.79 cm para maging cc siya, no? Okay? Ayan, so convert na lang natin yung 113.7 cubic centimeter. Divide natin or multiply natin ng para maging meter cube. Kailangan kasi ng naka-meter para mag-cancel yung mamaya. 100 centimeter is to 1 cubic meter. No? Then, i-cube natin to para ma-cancel to. Tsaka yun. Ayan. And then, ang n natin is 6,500. I-divide natin ng 60 seconds, no? Kasi naka-RPM siya, naka-revolution per minute para maging seconds.
And then C, number of cylinder natin is 1. And then yung K natin is 1 na kasi 4 stroke naman ang mu is 40. So yung volume displaced na masasolve natin dito is 6.1580 times 10 raised to negative 3 cubic meter per second. Ayan, no? Meter cube yung naiwan, tsaka yung nasa baba ay second. Okay? Then, power output, when effective pressure is 621.46 kilopascal, or that is kilonewton per meter square, times volume displaced 6.1580 times 10 raised to negative 3. Okay, and then unit, meter cube, no? Meter cube. So, hiwalay ko yung isang meter, meter square times meter. O yan, meter cube siya per second. Okay, cancel to. Tsaka yon, ang naiwan ay kilonewton meter per second. Ang kilonewton meter is kilojoule. And then, ang kilojoule per second is kilowatts. So, this is 3.84 kilowatts. Okay? Ayan. Solve. Thank you for watching.